Mga pre, halos patapos na po yung selection sa mga agency. Sana po kahit paano nakatulong po ako sa inyo no. Kasi nga 'di ba nakaraan maaga pa lang nasabihan ko po kayo na magpa-reserve muna, magpa-select na kayo sa agency upang sa ganun ma-initial interview po kayo. Ako po ay umaasa, sana po kasama ka pre na pumasa sa initial. Kita-kits sa final mga pre sa November. Dahil darating po ang employer namin dyan mga pre. Ngayon pala mga pre, congrats na. Kapir tayo. Congrats sa mga pumasa. At mga pre, dadako tayo sa final. Halos pareho lang din naman ang interview. Kaya lang ang magkakaiba lang mga pre, ang mag-interview sa inyo ay ang Canadian employer mga pre ngayong November. So kung paano ka pumasa ng initial mga pre, halos ganun din ang gawin mo mga pre no? Ang pagkakaiba lang, Canadian ang mag-i-interview sa'yo mga pre. Ganun pa rin pre, pagka tinatanong kayo straight from the eye, wag yung kung saan yung mga mata nakatingin sa taas, nakatingin sa baba o nakatingin sa gilid. Dapat po nakipag eye to eye po kayo sa nag-i-interview upang sa ganun maramdaman niya yung presence nyo. At syempre mga pre, dapat iparamdam din po ninyo na seryoso kayo sa inyong in-applyan, seryoso kayo sa pag-abroad. Iparamdam nyo sa kanila na seryoso kayo sa inyong gagawin pag-apply dito sa Canada mga pre. Ganun pre, tapos sa trade test, siyempre pakita mo yung galing mo mga pre. Last, pagka meron ng trade test. Sa mga, siyempre sa mga gustong mabula-abul lang mga pre, kasi wala pa namang malay mo, di ba mga pre? Kasi hindi naman lahat po ng na-interview, na pumasa sa initial interview, hindi naman po lahat makakapunta yung mga yun. Siyempre, may magaganap na substitute dyan. Halimbawa si Juan hindi nakapunta, siyempre makakailangan ng ibang tao. Tulad po ng sa kong kasama rito hindi naman po siya kasama sa interview sa mga employer, ngunit naghintay po siya. Ang sabi po niya sa akin ay naghintay po siya ng alas 7 ng maaga, na accommodate po siya ng alas 6 ng gabi. Kasi nga daw po hindi dumating yung isang aplikante, kaya siyang snowpack. Basta lang mga pre, subok-subok lang tayo, try lang, wala na mawawala mga pre, di ba? Bagkus magkakaroon ka pa kung sumubok ka. Ito mga pre, usapin na bakit nga ba laging kumukuha ang aming employer sa Pilipinas? Pwede naman sa Mexico, pwede naman sa ibang lugar mga pre, tulad ng Timor, Ukraine, di ba? Thailand, di ba? Pwede naman doon. Bakit sa Pilipinas lagi? Way back 2008 po, ang mga kinukuha po ni iLife o yung mga empleyado niya dati ay mga iba-ibang lahi po. May mga Koreano, may mga Canadian, may mga Ukrainian, may mga taga-Ethiopia, yung mga maitim, mga parang nasa yung mga parang taga Nigeria ganyan. Tapos taga El Salvador. Yan, yun yung mga tao po rito. Unti-unti po dumarami ang mga Pilipino. Unti-unti nagre-resign po sila. Bakit sila nagre-resign? Bakit sila umaalis? Kasi nga po marami pong dahilan kung bakit sila umaalis. Una siguro dahil hindi masyadong sanay sa ganitong trabaho na mga pisikalan bilang butcher. Pangalawa hindi masamak po na mas magagaling po talaga ang mga Pilipino mga pre, lalo na sa komunikasyon maliban po sa masisipag ang mga kapwa natin at maasahan ay madali po makapick up sa trabaho mga pre. May mga initiative po sila, talagang hardworking ang mga kapwa natin, kaya laging gusto po ng mga employer ang mga Pilipino. Sa katunayan, pupunta na po ang aming employer dyan, di ba? Kukuha na naman po ang mga tao. Competitive po talaga kasi ang mga kapwa natin, tayo mga Pilipino, mahuhusay.
O sige, pagpatuloy po natin yung kwento natin sa sunod na mga araw kasi nga po pupunta po kasi ako ng post office. Bye-bye po.